May tae ka ba sa puwet? Check, Mabaho ka ba? check. We, Mukhang ano Otis, mukhang ano yan napapanahon yung mga chine-check-check natin dapat lang. Dapat lang kasi talagang ano masalimuot ang ano ang kaganapan natin ngayon sa Sitwasyon. ano sa Pilipinas eh. Oo. So, ano yan, pasok yan sa ano natin, Otis, sa topic natin ngayong gabi. Bakit sapat ang lifestyle check para sa mga public official natin dito sa Wow. Pilipinas? Yan, So bago bigyan ng naman natin palakpakan simulan yan. 'yan, bago natin simulan 'yan, welcome sa kontrobersyal na podcast sa Pilipinas. At ito ko ang bakit to? Podcast. Yo, Yan. Yan, yan, nakuha yan. nyo. Sarap! Hmm, Sana all. So, ayun, nasa ano na tayo ngayon, nasa episode 7. Maraming yan. maraming salamat sa mga Dumadami na. support. Maraming maraming salamat sa suporta ng ating mga followers and listeners natin dyan sa Facebook and YouTube. And Pwede ba also sa magpa-wash out? O sige, wash out na. Okay, so ano, wini-wash out ko nga pala si Christian Barrio at Leonel Yan. Artus. Wash Mga out ano yan, naman tropang dyan. dikit yan nung high school. Ayun, Yan, ayun lang. yan. Ikaw ba, may iwa-wash out ka ba bago tayo mag-proceed? Meron, meron! Okay, Siyempre, sige, yung go mga ahead. politiko natin, oy, baka naman. Baka Tayo-tayo rin naman. naman sa upuan. Mala Lubog na kami dito sa baha. Putragis na Malapo yan, naman, ha? malapo naman. Yan. So, ayun. Lagyan natin ng konting comedy dito, pati Mm-mm. kalungkutan tong usapan natin kasi napapanahon kasi tong issue na to. Oo, Ano na siya, kumbaga labas na siya sa ano sa social media and sa news. Ayan. So oo. pag-uusapan natin ngayong gabi is yung bakit kailangan ng lifestyle check sa mga public official natin. Otits, bigyan mo nga ako ng komento pagdating sa topic natin nito. Ano ba yung lifestyle check para sa iyo? Okay. So, bago ako magbigay ng impresyon, so una sa lahat, ano nga ba ang lifestyle check para sa mga Mm. listeners or viewers? Yan. So, ang lifestyle check ay ang proseso ng pagsusuri sa pamumuhay ng isang public official upang alamin kung ito ay tumutugma sa kanyang kinikita o legal na pagkakitaan. So, madaling salita, tinitingnan ko ang kanyang ari-arian, gastos o estilo ng pamumuhay ay akma sa kanyang sweldo bilang lingkod bayan. So ginagamit ito bilang anti-corruption tool upang matukoy kung may ill-gotten wealth o may kayamanang nakuha na hindi tamang paraan or tulad ng suhol, SOP or kickback or pang-aabuso sa kapangyarihan. So dahil nabanggit ko nung anti-corruption tool, partner, so magbibigay ako ng common na halimbawa kung ano yung anti-corruption tool. So, ang common na anti-corruption tool ay SALN. So, ano nga ba ang kahulugan ng SALN? So, ang Go, kahulugan ng go. SALN ay Statement of Asset Liabilities and Net Worth. So, Mm. para saan to ginagamit, partner? So, ang SALN ay isang official na dokumento na sinusumite ng government official at empleyado kung saan dinedeklara ang kanilang mga sumusunod. So, unang-una, syempre, ang asset. So, ano ang Mm. asset, partner? So, ang Mm. asset ay pag-aari tulad ng bahay, lupa, kung may negosyo man at iba pa. So, pangalawa naman is liability. So, ano ang liabilities, partner? So, liabilities ay mga utang o obligasyon gaya ng loans or monthly mortgages or mga other pa utangan kagaya ng mga credit card, ganon, bank loans. And then, ano ang languyin ng SALN? So, syempre, Mm. Ano ba nga unang-una ba? napapansin mo is transparency at accountability. Yes. Yes, So, yes. upang makita kung may hindi pa ipalawanag na yaman ng isang opisyal habang nasa posisyon. Big check. Yan, check. So, ano una kong impression ko dito, syempre positive, unang-una maganda to para makita natin nung Mhm. estado ng mga every public officials Mm. or Mm. public sector employees sa Mm. community natin. So, syempre,
di maiiwasan na mayroong Mm. ah, nagsimula sa na public servant na mahirap tapos nung nakaupo lang sa pwesto biglang yaman. So, syempre Oo, mapapaisip ka oo. talaga, paano makukuha nung yaman nun, di ba? Mm. Kaya kailangan talaga ng Tama, tama. transparency. Saka audit from the Commission of Audit or COA. Yes, yes. Diyan mo kasi Yun lang makikita nung na okay nung eh. impression ko na Mm. kailangan talaga is may ganito lalo na sa panahon ngayon ay talamak ng korupsyon. So, Tama. ikaw naman partner, may una mong impression sa salitang lifestyle check at saka kung bakit ba sapat ba ito sa community natin? Para sa akin kasi partner ano to eh pagbibigay ng ano ng almost kasi nasabi mo na lahat yung ano meaning ng ano ng lifestyle check or bakit kailangan to. Kumbaga dadagdagan ko na lang din siya at saka bakit kailangan natin to sa Pilipinas. Ayan. Mm-mm. So unang-una diyan is nagbibigay kapanatagan para sa Mm-mm. ating mga Pilipino na talagang nagtatrabaho ka ng maayos. Kumbaga wala nga sinasabi nga na kickback or Yun. pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi kung ikaw Yun. talaga, kasi hinalal ka ng tao eh, di ba? Mm-mm. So, gagampanan mo kung ano yung dapat mong gampanan bilang opisyal ng Pilipinas. So pag nagawa mo yun, mas lalong matutuwa sa iyo yung mga Pilipino na kasi nakikita nila kung saan napupunta yung ano eh, yung tax na binabayaran natin, di ba? So Mm-mm. yun yung pinakamahalaga para sa akin or komento ko diyan yung kapanatagan para sa sambayan ng Pilipino. At ito pa partner, bakit ba kailangan to sa ano sa Pilipinas? O um, kasi nasabi mo na yung bahagya pagdating sa ano ba yung lifestyle check. Meron ako ditong ano apat na kategorya bakit kailangan to sa Okay. Pilipinas. Unang-una, lagyan ng takot ang mga korupsyon. Ayan, lalagyan kumbaga pag mas may batas, may pangilang batas, 'di ba? Mas takot gumawa ng karumal-dumal na pagnanakaw ang mga politiko. Kumbaga, para sa akin lang ha, kung para sa akin lang, opinion ko lang ha. Kumbaga, ano, mas okay yung bibitayin yan eh, di ba? Mm-mm. Medyo brutal ako sa ganitong ano, sa ganitong statement. Pero pag ganun yung style na gagawin talaga sa mga kurakot na yan, Oh. walang magtatangka na gagawa ng ano, magnakaw ng In pera short sa partner, kabataan, di ba? yun ang tinatawag na deterrence. Yes. Eh kung pwede Mm. lang yun eh. Kaso syempre, may batas tayong sinusunod, 'di ba? Kaya paulit-ulit yung nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Pangalawa, nasabi mo na rin to, lagyan ko na lang din ng ano ng statement. Transparency at tiwala sa publiko. Malaking issue kasi dito sa atin sa Pilipinas yung corruption eh. Kaya dapat gawin yung lifestyle check para ano ipakita na may accountability ang nasa gobyerno kasi kung hindi mo gagawin talaga yan hindi yan sila matatakot, 'di ba? Kasi habang okay lang para sa atin na hindi tayo magsalita at okay lang para sa kanila na kumuha ng pera sa kaban ng bayan, ulitin lang nila yan. 'Di Mm-mm. ba? Pangatlo, eto, naririnig na natin to. Political dynasty at unexplained wealth. Ayan. Sa bansa natin kasi maraming opisyal na biglang yumayaman tulad nga ng sabi mo, 'di ba? Habang nasa pwesto. Kaya applicable talaga dito yung lifestyle check. Naalala mo ba yung ano, yung sined mo sa akin na natataon ngayon na usapan sa Mm-mm. ano sa social media at sa mga news outlet na nagsimula lang sila sa bungalow style na bahay Yeah. ngayon sandamakmak, di ba? Ano Sandamakmak na, na tabi-tabi na nung sasakyan, property nila, tapos building pa parehas, building no? na. So, nakakagulat yun na um, engineer ka, di ba? Engineer or contractor ka, biglang boom, ilang taon lang, apat or ilan, o 6 na taon, ganun na agad yung ano mo, Samantalang nung ibang, di ba? no, makikipagsapalaran ng tama, no? Hindi, ang tagal bago masenso, dekada-dekada, no? Minsan na nga, Check. nagkakandakuban na sila bago sila yumaman. Samantalang sila, no, ilang taon lang. Kung gano'n lang Tama. kadali magpayaman sa bansang to, eh, no? Kaya parang feeling ko, mali yung napili kong kurso eh. Kasi Maling imagine mo, ganun lang diskarte. eh. Maling Ganun lang eh, diskarte. di ba? Ganun lang eh.
Tsaka hindi nila alam, sabi kasi drug to riches eh, parang paano nila ginawa yun, di ba? Mapapaisip ka eh, anong sistemang ginagawa nila? Kasi ano eh, parang alam mo yun, parang inin-instant ka na may mga ganong mga luxury car, 'di ba? Mm, Ah, halos magagara yung ano, kagamitan nyo, hop kayo ng mga bansa, 'di ba? Parang mapapaisip ka na lang kung paano mm, nila nagagawa yun sa ganitong kitaan lang, 'di ba? And then yung pang-apat natin diyan is yung ano, preventive tool na tinatawag natin. Kasi hindi lang ito ano, panghuli ng korap, kumbaga pag-iwas na din na ano para hindi maulit yung anomalyang nangyayari. mm. Kasi dito sa atin partner, halos lahat mauumay ka na lang eh. Parang alam mo yun, nadadaan na lang sa imbestiga, Oo. pero yung talagang big fish na tinatawag nila eh hindi nakakasuhan or hindi nakukulong, 'di Hindi ba? nila mahuli. Actually, Mm, lagi oo. na lang full of sacrificial lambs yung nangyayari. Yun ang napapansin ko. Ayun nga eh, Totoo kaya sila nga, eh, barya pa nga lang ng corruption nung nagagawa ng mga contractor na yan eh. oo, yes, naniniwala ako dyan sa statement mo na yan, Kasi partner. mga Kasi lawmakers na yan, billion yan. yes. Tsaka alam nila yung pasikot-sikot ng ano eh, ng ano natin, law natin. Kaya alam Oo. nila kung paano May nila mga loophole i-bypass kasi yun. ika nga. Kaya nga nakakalungkot siyang isipin na dumadanas tayo ng pagbabaha, Mm-mm. 'di ba? Walang maayos na infrastructure, Oo. 'di ba? Yung mga tulay natin nagsisibagsakan, 'di ba? Tama. So, ang hirap eh. Isipin mo na lang, ikaw yung dumadaan dun sa isang tulay tapos biglang bumaksak. Tapos kakasuhan ka pa. Yun yung ano eh, yun yung magugulat ka. Hindi mo naman kasalanan yun kasi ang alam mo, pagdadaan ka sa isang ano, sa isang tulay or sa isang kalsada, alam mo matibay yun. 'Di ba? Eh kung substandard yung trabaho na gagawin mo dun, marami talaga mamamatay diyan, marami talaga maaaksidenteng mga kapwa nating Pilipino diyan. In short, sayang yung tax na binabayaran natin. Oo. Imagine mo yun, 'di ba? Tapon lahat eh. Tapon ng Ano oras, eh. tapon rin ng effort ng contractor kung tutuusin. 'Di ba? Kaya, Saka una sa lahat, tapon ng pera. Eh, nung pera na mm, yun, pera natin yun. Kasi galing yun sa buwis na kinakamkam nila sa atin, di ba? correct. Tsaka ano, bigyan din kita ano, partner ng ano, ng kumbaga trivia. Ayan, trivia, Saan? trivia. So, ngayon nandito na kasi tayo sa ano eh, sa future, 'di ba? Bale yung nagsimula kasi yan sa mga ninuno pa natin, starting sa mga Kastila hanggang ngayon. Okay. Nagagawa na talaga yung mga ganyang uring korupsyon sa ano natin, gobyerno natin. Minsan nga tayo-tayo rin mga Pilipino ang nagbabangayan, nagpapatayan para History makakuha repeat lang. itself nga Well, eh, ika nga, di yes, ba? exactly. Kung iisipin mo, kung napanood mo yung pelikula na yung teacher, yung bida, di Ah, ba? Alam mo yon, alam mo yung ilan ano ano na yun? yon. Prime time queen ngayon yun, nung ano nun, di ba? Yes, Kilala exactly. ko yun. So, Yun, alam yun ko yung yun. example na nauulit lang at nauulit yung nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Kasi ang ginagawa ng mga politiko na yan is hindi nila tinataasan yung kalidad ng pag-aaral dito kasi takot sila na malaman ng publiko yung mga kabalbalan na ginagawa nila. Oh, Tama ba ginagawa ako nila dyan, partner? mang community eh. Para sa ganun, Exactly. maghahari-harian sila in the long term. Exactly. Tapos ano, bibigyan ng barya-barya, 1,000, Kasama sa budget nila 3,000. yon nung kampanya nung pang ano, pang vote Oh, buying, gano'n, exactly. something like Kaya, that. ang tanong, partner, sa kanila ba yun? Hmm? Oh, Yun di ang ba? problema eh. Lalo Sa mga kanila ba incumbent yun? na na alam natin na mahaba ang sungay, mga incumbent na Yes. tatakbo ulit. Alam na Halos natin yun. mahiya na lang si Satanas sa ginagawa nila eh. Sa kampanya pa nga lang overspending na sila eh. So, saan nila Oo, kinukuha ng pera? kaya nga, doon ka na lang mapapaisip. Pero alam ko partner na sa mga listeners natin yan, alam ko magko-comment yan sila sa atin na yung mga experience nila, yung mga magiging komento nila, Mm. sabi ko sa'yo, sasabog talaga ang comment section natin yan kasi Mm. talaga napapanahon tong topic Oo, natin na to. talaga. Ayun. Sa may So, mga partner, karagdagan pa ba ako? May may karagdagan pa ako? sige, kung meron ka pa, idagdag mo na Okay, partner.
Mga listeners, karagdagan ko lang is, ah, bakit ito mahalaga or sapat ng lifestyle check? Yun ang tanong ko sa inyo. So, ang aking Ayan. personal na kasagutan ay marami nagsasabi na sapat ay lifestyle check dahil ito ay isang preventive measure. Kagaya sinabi ng partner ko kanina. So, kapag may alam ang mga opisyal na binabantayan ng kanilang pamumuhay, maaaring maiwasan nilang katiwalian. Ito ay evidence-based approach. So, ano ibig sabihin yun? Mm-mm. Kagaya ng mga dokumento, or basehan na kagaya ng hard concrete evidence kung may nagawa silang kalokohan or katiwalian at hindi lang to hearsay kasi nakadocument Mm-mm. na eh. Mm-mm. Since no mga kotse mo, bahay mo, nakadocument niya kung ilan ang kotse mo, bahay mo, kung may negosyo ka man, tapos kung may laman ng bank accounts nito, kung magkano man, Mm-mm. ganon. Saka at higit sa lahat, ito ay maparaan pagpapanagot ng transparency at accountability sa mga opisyal na pagkakatiwalaan natin ng pondo at kapangyarihan. So, magiging panatag to sa atin para malaman natin kung sanong what we call this Napupunta. Napupunta mapupunta yung nung pondo ng binadgetan ng bawat proyekto. Kaya mm, maganda nga na sinusulong nung blockchain bill eh. Kasi mm, para sa akin, ano na eh, mas more on transparency kasi in real time na mm, update nung nung publiko. nung sa publiko nung ano yun nung amount or nung value ng amount na nagagastusan ng bawat departamento. Mm, Kaya para sa akin sana maisulong yon nung mm. blockchain bill para sa akin. Pabor din ako diyan, Mm-mm. partner. Ayan. Tsaka mahalaga talaga na katulad ng sinabi mo na mai sa batas na yan para at least wala nang maitatago yung mga politiko natin. At syempre, siya, visible sa atin ng mga nagbabayad ng mga taxes. Ayan. Oo. So, may dadagdag ka pa ba, partner? Wala na para sa akin. Mm. So, dito na tayo sa next segment natin ang tinatawag natin positibo at negatibong epekto ng lifestyle check para sa ating mga mamamayan. Ayan. So, ayan, positibong epekto ng lifestyle check. Meron tayong apat na kategorya dito, partner. Unang-una, nagdudulot ng transparency. So, nasabi mo na rin to kanina, partner. Kumbaga makikita ng taong bayan kung tugma ba yung sahod sa um, mga nila, ari-arian nila. So, for example, ang senador or mga ah, congressman ganitong amount yung sahod nila. Dapat ba magkaroon sila ng mga ganitong ari-arian sa loob ng 3 taon? Dapat ba yun? Ayun. So, pangalawa naman natin is nakakatigil ng kurakot ito. Kasi pag once na transparent ito sa publiko, so hindi sila makakaisip na pwede silang kumurot or kumikbak dun sa budget na ibibigay sa kanila galing sa taas. So, pangatlo, nagpapalakas ng tiwala ng sambayanan. Kumbaga, pag once na nakita ng publiko, mas naiisip ng bawat Pilipino na seryoso talagang ginagawa mo yung trabaho mo. At ang pang-apat is nagbibigay leksyon. Ang mga opisyal na natututo na hindi sila immune sa batas. For example, ayun nga na patunayan na isang opisyal ng gobyerno is nakakurakot talaga ng kaban ng bayan is papatawan agad siya ng parusa, kulong agad. 'Di ba? Kung okay nga lang sana bitay kung pwede lang 'yun, 'di ba, partner? Di ginawa na sana yun. So, ikaw ba partner? May dadagdag ka pa ba dun sa positive side ng lifestyle check? Ang una ko idadagdag partner sa positibong aspeto or epekto ng lifestyle check is unang-una is makakatulong ito para mabuking ng mga tiwaling opisyal. Siyempre, Mm. para maalam natin kung sino yung mga buhaya talaga. So Mm. pangalawa is, kagaya na sabi ko kanina, nagiging susi to for deterrence or nagsisilbing deterrent para sa iba na huwag na pumasok sa katiwalian. So magiging babala na ito na no one is above the law. Ika nga. Mm. Tama, Tapos tama. pangatlo is napapakita nito ng mekanismo para sa check and balances or kung ano yung silbi ng check and balances. Kasi sa panahon kasi ngayon parang kulang na kasi sa check and balances para sa akin eh. Kasi Mm. malaya na sila ano
bulsa or pakikisama or Mm. SOP. Ang dami nila kasi Yes, terms sa salitang korupsyon para hindi mm. mabuko lalo na yung mga nasa government employees. Kaya And nakakalungkot. then, pang-apat is, idadagdag ko lang nung sinabi mo dun sa publiko is, bukod dun sa sinabi mo kanina is, pagbibigay rin nito ng tiwala ng Mm, publiko yes. na maganda talaga na kung may government system tayo. Kasi, Yes. ano kung purong corruption lang naman ng gobyerno ba't pa sila susunod sa gobyerno, 'di ba? Magiging utak rebelde na lang sila or utak terorista, 'di ba? Kung ano. Mm, Kaya nga nandiyan dyan ang lifestyle check para tunayan kung sino talaga tiwali. At mm, at kung dapat nga ban na nga sila pag napatunayan na plunderer or sila mandarambong sila, 'di ba? mm. So Kaya ayun dapat lang po mga mapatupad yun. nakita kong positibo. So sa Mm, mga negatibong aspeto naman, anong mga mm. napapansin mo, partner? Ayan, so meron naman ako dito partner na na apat na kategorya. Negatibong epekto sa sa pagdating sa lifestyle check. Unang-una, nagiging selective justice. Minsan Mhm. ginagamit ng laban sa kalaban sa politika. Pangalawa is hindi laging sapat yung ebidensya. Kumbaga, nagtuturo ka lang pero wala ka namang ebidensya doon, 'di ba? Mm. Madalas kasi na napapangalanan ng ibang tao or kamag-anak, 'di ba? Ang ari-arian na kanyang kumbaga pinaghirapan. So, mahirap naman din kasi 'yun. Kumbaga hindi balance. And then yun, pangatlo, yung mabagal na proseso kahit na may findings na, ayan. Minsan natatabunan na or natatanggalan ng resolbahin yung natatagalan na resolbahin yung issue na kumbaga good lang for 1 week, 1 month. 'Di ba? Nasabi na nung um, mabuting mayor natin 'yan, 'di ba? So, ayun. Ayun yung pangatlo. Pang-apat naman is yung privacy concern. Kumbaga, yun, like yung sa mga pamilya ng opisyal is nadadamal kahit hindi naman sila sangkot kasi we are looking for as one na yun eh, 'di ba? So, kung ikaw ay nangurakot, syempre, ang makikinabang niya yung pamilya mo, 'di ba? Eh kung okay okay lang naman yung pagtatrabaho mo, di walang ganitong issue, di ba? So ikaw ba partner, may idadagdag ka pa ba dun sa sa negatibong Abay, epekto oo sa naman, partner. May mga karagdagan rin ako sa negatibong aspeto or mm, negatibong epekto sa lifestyle check. So, unang-una, may mga pagkakataon na lifestyle check ay hindi sapat na ebidensya for some cases. So, kailangan rin to ng masusing investigasyon. So, ba't ko mm, nasabi yon, partner? So, mm, para sa mga listeners or viewers, halimbawa sa salin, mm, ang salin ay hindi mo pwede i-declare kung ano yung laman ng vault mo dun sa mm, dokumentong salin. Only mm, mga bank accounts lang. Yun ang mm, lungkot doon. So halimbawa, kagaya ng sinabi ng mabuting mayor natin sa mm, bansa na mm. may isang kongresista na ginagawang room vault nung kayamanan nila. Tindi So yan eh. hindi pwede nila hindi i-declare sa salin. Yun yung negative doon. So nagkakaroon ng loophole. So syempre kung mahaba ang sungay mo na lawmaker or public servant, ang iaano mo nung loophole ng batas. So pangalawa Mm, is pwede gamitin to sa political harassment laban sa kalaban sa politika. So kung halimbawa is si isang politiko ay may inggit sa kabila, pwede niya siraan to na i-lifestyle check yan o rakot yan kahit wala pa naman ah, napapatunayan. So, mm, nagkakaroon ng ng premature investigation about dun sa mm, lifestyle checking ng isang individual. Lalo na kung may kalabang ka sa politika or sa yep, public sector na tinatrabaho mo kung ikaw ay government employee. mm, Pangatlo is, kung walang follow-up na action, itong lifestyle checking ay magiging walang silbi na parang ningas pugon. So, paano ko mm, nasabi yon? So, kung halimbawa is nakarating na ito sa hearing, kung naimbestiga na, pero kung nabulok lang dun sa hearing, wala nang pang-uusad, nagiging ningas pugon na lang. So, parang may masabi mm, lang na naging performative nag-imbestiga. Mm, ah, nung nag-imbestiga. Parang may masabi lang na, ay, i-check nyo yan. Tapos, pag kinalaunan,
hindi naman pala makukulong, 'di ba? Parang Mm. loko-loko lang, 'di ba? Tama. Tapos yung panghuli kong nakikitang negatibo is may mga ilan na natatagong yaman na nakapangalan sa iba or sa ibang bansa, kaya Yes, mahirap. talamak yan, partner. So, eto Talamak partner, yan. kasi may nagsabi kasi na source to. Ito sa mga Mm. listeners, unting ano Mm. lang, trivia lang. Inform Mm. lang sa akin ng source ko kasi nung mga source ko kasi mga nagtatrabaho sa mga ano sa mga public sector. Nung iba pa nga staff pa nga ng senador eh. So anyway, Mm. so balik tayo doon. So merong senador sa Pilipinas na may tagong yaman or Yun, ill-gotten patay wealth. tayo dyan. Mm. Ah, Eh, nililiquidate ito ng pera, nililiquidate niya to into house or money, tapos bumibili ng property sa ibang bansa. Tapos nakapangalan sa mga mistress niya, tapos sa asawa niya, para Nako po. lumalabas na hindi, dun, sa kanila yung property or nung sasakyan, Mm. ganun. Gumagawa ng Yun, dami, no? oh, oo, pero sa totoo, sa kanila yun. So, Diba? kaya nakakalungkot isipin na may mga loopholes ang mong lifestyle check. Maganda naman languyin niya, pero dapat i-amend to ng mga mambabatas natin. Or siguro ayaw nila i-amend to kasi dawit rin sila. Siguro may gano'n rin gawain lang din nila, hindi lang natin alam. Mm. Kasi Mm. ako kasi thankful kasi may napagpaalam sa akin mga ganyang Mm. mga ganyang kwento na totoo. Totoo talaga Mm. kasi mismo nung sa isa kong source is naging staff pa siya ng senador na yun. Kaya Iba ayun, to ha, ayun iba. nung ayun nung munting chismis ko sa inyo na or pa blind item. Ayan, yan, yan. Nagulat Kapag ka ba ama. doon, partner? Nagulat ka ba Sana doon? all. Sana all. Sana all na lang Hmm. talaga. Kaya, kung sa corruption lalo na sa flood control partner is, kung dawit ng congressman, bakit Mm. tikom sila pagdating sa Senado? Eh, imposible naman na hindi alam ng Senado yan. Mm. Kasi kung hindi naman sila pinokpok ng presidente, hindi naman sila kikilos eh. May Kaya nga. initiative sila eh, to investigate Mm. yan, di ba? Di ba? Oo. Kung iisipin nyo lang. Mm. Tama ka dyan. Mm-mm. Tsaka partner, dagdag ko lang di sa sa chika mo sa amin. Sa palagay ko lang ito yung POV ko. Sa palagay ko, since ang mahal natin Pangulo may natitira na lang 3 taon na sa pwesto niya. Sa palagay ko, kailangan niya ng asikasuhin as soon as possible tong issue na to or magbigay siya ng legasiya na matapos na tong issue na to kasi dekada na to simula pa to sa natin sa mga ninuno natin until now, 'di ba? Napanood ko kasi yung podcast niya nung nakaraan, partner, talagang nakita ko talaga yung frustration niya, yung galit niya, halo-halo na emotion niya kasi ah talagang na-ransack talaga siya na ganito na pala Mm-mm. kalala yung nangyayari ngayon na almost kung sino-sino na ang kumukurakot ng binibigay niyang budget, 'di ba? Mm-mm. So, ayun, nakakalungkot lang na isipin na nandito na tayo sa stage na wala na tayong tiwala sa mga taong gobyerno Oo. ngayon kasi every time na dedepensahan nila yung partner, yung sarili nila is mapapasabi lang tayo na we, Hmm. hindi nga. Oo. So, ganun Ano na na, lang talaga nawawala na eh. tiwala ng tao. Hindi, wala na talaga, Hmm. partner. Ayan. So, Kung tutusin partner, kung ako sa kanya, or tingin ko ginagawa na niya ito, sinasalba na mm, lang yun yung apelido niya eh. Nung pero legacy na tignan ginawa ng natin. tatay niya Mm, bilang dating pangulo or dating mm, leader, is sinasalba na lang niya. Sana nga, makapag-iwan siya ng legacy sa atin na Yung sarili niyang talagang, legacy. kahit papaano, hindi man na 100%, pero nabawasan niya. As we Ayan. know, there's no perfect Oo, yes, yes. sa Pero, liderato. ano pa rin, kudos pa rin sa sa mahal nating presidente kasi despite of what happened, ah he is still working dun sa partner na mapaayos pa rin yung sistema ng ating bansa. Mhm. Ayan, kudos pa rin para diyan. Alright. So, may dadagdag ka pa ba, partner?
Proceed na tayo sa aral natin, sa topic natin ngayon. Yan. Ano nga ba, partner? Nandito na tayo sa portion na ano nga ba yung may papayo natin para sa mga listeners and followers natin dyan. So, meron akong partner dito, apat na kategory. Sundan mo na lang, ha? So, Okay. unang-una is tayong mga, mga Pilipino, unang-una, maging mapanuri tayo. Kumbaga, wag Yan. tayo agad maniniwala na lahat ng lifestyle check ay patas. Mm. Siyempre, titignan muna natin to kung ito ba ay political motivated. Yan. And the second one will be demand consistency. Yan. So, unang-una dyan yung lifestyle check na dapat sa lahat ng public official, hindi lamang sa kalaban ng administrasyon. Ayan. Pangatlo is, supportahan natin syempre yung transparency. Magtanong, mag-follow up, at alamin kung may resulta na ba yung mga nagiging investigasyon. Kaya napakahalaga na nakikita ng mga official natin yung mga feedback or comments natin sa mga social media kasi yun na talaga ang pinakamalakas ngayon. Kaya sila na nagpapanik kung ano na ang gagawin nila. So, yan. So, pang-apat naman is maging aktibo laban sa kontra korupsyon. Ayan, mula sa pagboto, syempre magsisimula sa atin yan, ng tama hanggang sa pag-report ng mga anomalyang nakikita natin. Kasi ano part din tayo, isang malaking parte tayo, tayong mga Pilipino, na para maging solusyon doon sa korupsyon na nangyari sa sistema natin dito sa Pilipinas. So, yun yung maibibigay ko na payo para sa ating mga listeners and followers natin dyan. Ikaw ba, partner? May dadagdag ka pa ba? So, may idadagdag ko lang na aral sa Mm, topic natin itong podcast na ito is unang-una is katapatan ay susi ng serbisyong publiko. So, ba't ko nasabi mm, yan? So, syempre, mm, ang lifestyle check ay paalala ng mga lingkod bayan ay dapat mamuhay nang aayon sa legal na kita. Kagaya ng sahod, syempre. Or labis na yaman na walang paliwanag ay papakita ng posibleng katiwalian. Tapos pangalawa yes. naman, Check. walang sekreto na hindi nabubunyag. Tandaan nyo yan. Yes. Check. So, ang ibig sabihin nito is, ang yaman o ari-arian na tinatago ay maaaring matuklasan sa pamamagitan ng lifestyle check. So, Mm, inaasahan alang dito ng bank accounts, real estate, mm, or mga luho sa buhay na hindi tugma sa sweldo. mm. Noon. Kaya, Check yan. don't keep Check. it secret, bubunyakin. So, Mm, pangatlo naman is, hindi sapat ang imahe, dapat may pruweba. Oh, so dahil sa sapat na pagkakita ang malinis ng isang opisyal, ang lifestyle checking ay isang objektibong paraan upang suriin kung talagang malinis ang kanyang pamumuhay. May dokumento, hindi lang sa salita. Huwag ka magsabi na hearsay na, oh, mahirap po ko, pero ang laman ng vault is limpak-limpak na milyon, di ba? tama, Tapos yung tama. pang-apat naman is pang pagpapantay sa pananagutan. So walang mataas o mababa na posisyon pagdating sa lifestyle check. So lahat ng kawani ng gobyerno mula sa itaas na opisyal hanggang sa mababa ng empleyado, saklaw nito. And then, panlima is, ito yung pinaka turning point sa topic natin is Mm, transparency builds trust. So yun, tandaan nyo mga listeners, yan. Yan. nung sinabi ko na transparency builds Mm, trust. So, ba't ko yes. nasabi yon? So, syempre, kapag isinapubliko or isinapuso ang pagsusuri tulad ng lifestyle check, tumataas ang Mm, tiwalang mamayang pamahalaan. So, ipinapakita nito yes. ang mga tunay na hakbang laban sa korupsyon. And Check, then, ang check. pamumuhay ng isang opisyal ay hindi pribado. So, tandaan nyo to, mga Mm, listeners and viewers natin. So, pag mm, once na pumasok kayo sa public sector na trabaho, mm, public servant na kayo. So, technically, ang amo nyo is taong bayan. Kung, correct. kung ang public servant or ang public official ay pumasok lang sila ay para magpayaman, major red flag yun. Hindi sila, Mm, dahil, ba't ko nasabi, mm, mga public ko- official or government employees ay naglilingkod para sa bayan, hindi para sa sarili. check Kaya pag yan. Check yumaman yan. sila, habang nagte-tenureship sila bilang pwesto sa gobyerno, magtaka na kayo, huwag nyo na iboto Mm. yun sa susunod na eleksyon. Oo, putulin na agad. Oh, putulin na agad.
Saka kahit may na-discover kayo na small time na corruption, putulin nyo na agad kasi lalaki at Yes, lalaki sungay niyan. Mag ano yan, correct. from baby crocs yan, magiging malaking ano yan, crocodile kasi Lolong. magiging lolong yan. And Kaya nung tandaan nyo. So maging mapanuri kayo sa pagpili ng mga public officials sa darating na halalan na. yes, Mm. yes, correct yan, correct. Kapag hindi pinili ng pumasok sa serbisyo publiko kasama sa responsibilidad ang pagbubukas ng iyong yaman at pamumuhay ng pagsusuri ng publiko. So, technically speaking, in-employ natin sila is para hindi sila yumaman eh. So, in-employ natin sila para magserbisyo. Bigay serbisyo. Mm. Check yan, check. So, partner, So, may ang buong dadagdag ka pa aral ba? natin, Mm-mm. partner pala, Mm-mm. is ang lifestyle check ay hindi lamang sa pagsisiyasat for sa ari-arian, kundi paalala sa bawat opisyal na may pananagutan sa bayan, na ang Yes, kayamanang check. taglay ay dapat galing sa marangal, malinis at legal na paraan. Yun ang lagi Check. nyo tatandaan. Yep, yep. Mas okay pa na So, ano eh na 9 years consecutive na mayor ang isang tao tapos hindi yumaman. Mas maniniwala mm, pa ako na ano eh, ginagawa niya yung trabaho kaysa nung exactly. nag-start siya na from barangay captain tapos nagkaroon ng pangkampanya sa ano, Sports car, no? nagkaroon ng pangkampanya bilang konsel ng bayan tapos di mo alam paano kukuha ng budget ko kasi pag nakakampanya, million din ang gastos mo noon. Unless na lang Oo. kung ano ka, malakas ka sa masa, kahit di ka gumastos ng milyon-milyon, ano, Mm, marami talaga susuporta sa'yo. Doon ka na mag-isip. mm. Kaya Check. nung mga red flags na sinasabi ko sa inyo, habang nagkakampanya sila, or let's say na nagmamarket sila ng boto, kasi nung mahabang sungay ng public official, ang ginagawa nila sa kampanyahan is minamarket kayo para makuha ng boto nyo. So, Yes. dapat tandaan nyo yung mga red flags na sinasabi ko. Mm, So, tandaan nyo, pag nag-apply sila bilang public servant para sa bayan natin, hindi para sa sarili nila. Kaya nga check. sabi nga ni General Luna is bayan muna o sarili? Negosyo or Yes. bayan? Parang gano'n, di ba? Kaya nga. So ikaw, may karagdagan ka pang aral, partner? Bago Actually, partner, wala na eh. Dito na tayo sa ano, may gusto lang akong iwan na katanungan sa mga listeners natin okay. before tayo mag-end ng ano natin, podcast natin. May tanong lang ako sa kanila. Kung may lifestyle check sa lahat ng public official, magbabago kaya ang sistema? O gagawan lang din ito ng paraan para malusutan? Yan yung tanong ko. Tanong Mm, namin sa inyo. okay. I-comment nyo lang down below sa ano natin sa YouTube and Facebook natin yung magiging kasagutan nyo dun sa tanong namin dito sa topic namin. Ayan. So, ayan, huwag nyo kakalimutan yung mag-hit ng follow and subscribe sa ano natin sa YouTube channel natin. At nandiyan nakalagay sa baba yung description kung paano mag-comment and also paano kayo makipag-collab sa amin. Ayan. So, open kami sa lahat ng comment nyo sa amin pagdating sa pagpo-podcast. Ayan. Ikaw, Otits, may dadagdag ka ba ba? Kung may hot topic kayo na gusto namin italakay, leave comment down below din. Saka Sige, huwag nyo kalimutan tatalakan. mag-subscribe at hit yung notification bell ng YouTube channel natin para updated kayo sa mga topic natin na paparating. Saka Yan. mag-follow rin kayo sa mga social media ng Facebook at Instagram. Nagpa-post rin kami ng teaser post para may idea na kayo kung ano yung mga susunod naming itatopic. Yan. Okay, so magandang gabi sa lahat. Ano mga listeners and followers natin. Mamba out. Mamba out. Kupal ka ba? Yan. Check. Tayo ka ba?